sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Efraim Fahutagana, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ano po mga kababayan, mga kuyang, mga ateng, nasaan po ba kayo kahapon? Nasa Luneta ba kayo? Sa Mendiola? Ayala Avenue? O dyan sa may EDSA Shrine? O kaya sa White Plains? Alam po niyo mahabingan ako po ay nasa EDSA rin kahapon. Ayan, dyan sa EDSA Shrine. At dito po mahabigyan ay narinig natin mismo ang tinig, hinaing, galit ng ating mga kababayan dahil sa nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno po mahabigyan. From all walks of life. Andyan yung mga matatanda, makita po niyo mahabigyan na hirap na maglakad, may makasama pang apo, mga bata, ayan, sari-sari po mahabigyan na iba't ibang grupo. At doon sa kanilang mga suot na t-shirt, abay makita po niyo mahabigyan yung kanilang sama ng loob, Mr. President, sa nangyayaring corruption. Ayan, talagang talagang ginasusan din yung pagpapagawa ng t-shirt. Ayan, ano ba yung mga naka-t-shirt ng puti, itim. Yung isang nakita natin doon ayan, pinagpipicturean natin Ang sabi ay stop flooding us with corruption. Ayan. Tapos meron pang forthwith. Ayan. Huwag magnanakaw. Ayan. Sabing ganun, tama na, sobra na. Ayan. Ayan, meron pang matanda ko nakita na sa lubong na na naka-t-shirt din Ang nakalagay naman sa kanyang t-shirt huwag magnakaw. Wow. Eto yung iba malupit naman, yung mga ibang placards doon PI ninyong lahat na mga magnanakaw. Ayan, tama na, sobra na. Ayan, eto ayan, PI ninyong lahat. Ang bira, galit. Galit po ang ating mga kababayan. Abay, iba-iba po yung grupo mga nandyan po mahibigan sa EDSA kahapon. May mga naka-t-shirt ng itim. Ayan, pero may tatak na na mukha ni Ninoy Aquino. Ayan, pagkatapos iba-ibang grupo po mga kuyang, mga ateng. Pagkatapos meron ding nakalagay doon impeach Sara Duterte. Ayan. Pero etong yung mga yung mga LGBTQ. Ayan, sabi nga nung isa nakita natin gays for good governance ba? Mabuhay ang mga taga LGBTQ+. At eto pa ayan, sabi nung isa ay impeach Sara Duterte. Wow. Sabi naman nung isa pa nakita natin Marcos Romualdez palayasin, singilin sa pandarambong. Ayan, eto pa po ang isang mahabigan na malupit din. May nakita rin tayo na picturean din natin doon. Ang laki-laki ng kanya streamer. Ang nakalagay naman dyan na Apo Lucas Bersamin, Mr. President, ay Marcos resign. Damdaming Bayan. Abay,
At habang ganyan po ang nakalagay dyan, abay, may mga music sa background po, mabiyan. Parang may rapper dun ha? Ayan, dinig na po mahabigan yung hinaing ng ating mga kababayan at ito'y malaking hamon sa ating Pangulong Marcos dahil yung iba ay nagpahayag na ng sama ng loob. Kaya lang iba naman sumobra, naging violente ha? At gustong lusubin ang Malacanang, sunugin. Grabe ha? At ang tanong dito, at sino itong sinasabi ni Yorme na politiko? Ha? Ayan. At isang abogado na nag-finance daw po sa mga nanggulo. Ha? Actually, mahabigan nun tayo sa EDSA EDSA rin pupunta pa sana ako na ng White Plains Ayan. Kasi nabalitaan ko andun daw yung mga artista. Ayan. Abay, nandun pala sina Anna Curtis. Ayan, Miss Universe. Ayan, Catriona Gray. Ayan, sino pa ba? Aba, si Vice Ganda. Ha? Siya ba mga nandun? At lalo marinig kong andun daw yung may mag-perform daw yung sikat na banda. Ayan, akala ko si akala ko si parokya ni Edgar ha? Ayun, Eraserheads. Abay, si Ben and Ben daw, kaya hindi nala ako tumuloy doon. Daming bayan. Tapos pupunta rin sana ako na nakasuot din ako ng itim kahapon Tapos naka black din tayo na golf cap kaya lang sabi ko pupunta rin sana ako ng medyo gusto ko rin makita ron, kaya lang sabi ko teka muna, baka mapagkamalan ako dun Ayan, makapagkamalan akong black shirt. Ayan, yung mga nakamaskara na ng gugulo noon baka sabihin kasama ko sa mga nanggugulo doon. Ayan, lumusob dun sa Sogo Hotel. Ayan. Okay, mga kaibigan natin mga rumbo dyan, kamusta kayo dyan? Mr. Edlas sa Arma Nakinde ha? Ayan, pagkatapos mahabigan daladal ko pa yung payong kong pula Ayan, kasi umaambong kahapon mahabigan. Ayan, naka-black shirt, naka-black cap ako. Ayan, golf cap. Kaya lang nung buksan ko yung payong kong pula, naku, sabi ko baka sabihin ako ha? Ayan, may kulay ako ha? Pagbuklat kong ganun yung aking payong naku, yung payong ko pala nadala yung pinabigyan pa sa akin noong kampanya. Abay, pagbuklat kong ganun yung aking payong, nakalagay Marcos pa rin. Daming bayan. Hindi na ako tumuloy sa Menjola. Ayan, pero kidding aside, Kuyang Alex Guo, Malo, asan ba ipakita mo yung sinend ni Alex Guo na yung placard nung isang magandang realista? Ayan, di ba sinend sa'yo ni General Alex Guo? Ayan, nasa na yung picture na yun, mga Kuyang, mga ateng? Ang ganda-ganda nung niya ha? Ayan, yung video nung magandang babae, although naka face mask po siya, maibigan, pero abay, kita mo naman yung ayan, naka-cap siya ng yellow. Ayan, naka-black si ate ha? Ayan, alam po niyo yung saan ba ito nakunan ha? Ayan, ang sabi niya rito, mabigat sa kanyang plakad, talagang pinasadya ha? Ayan, ang sabi rito, Kuyang Jan Alex Guo, saan ba nakuha ito ha? Sa EDSA Shrine ba ito? Sabi nung babae, may streamer na ganyan, may placard. Who needs sex when the government FUCKSU every day? Daming bayan. Pagkatapos may pa siya, may sa gitna meron pang map ng flag map ng Pilipinas Ayan, pagkatapos ginawan dalawa. Ayan, pagkatapos si isa nakatuwad. Daming
Bayan. Ay, nako talaga. Okay lang po na mag-rally po tayo basta mapayapa. At teka muna, bago makalimutan, i-congratulate din natin ang ating mga kapulisan. Ayan, congratulations sa inyo, lalo sa mga taga-MPD, NCRPO. Talagang maximum tolerance po ang kanilang ginawa kahapon. At actually marami po ang sa kanilang ang sinaktan. Ayan, yung naka-front page nga sa sa Philippine Star, Icho. Abay, ginugulpi isang pulis, anti-riot police, mga kaibigan. Kakaawa din At mayigit 100 ang ang hinuli. Ayan, mga kabataan. Diyos ko, sino kita mga batang ito, At meron ding mga nag-rally kahapon Ayan, good morning, Secretary Gibo. Ayan, Apo Omet Browner. Ayan, abay, may mga pumunta po sa Gate 4 ba ng Aguinaldo yon, dyan sa may malapit sa golf course. Ayan, abay, tinanong ni Henry kahapon kung anong ginagawa nila doon, Abay, hihikayatin daw sina yung mga sundalo. Ayan, sina General Browner na sumama na sa kanilang rally diyan po sa EDSA kahapon, mga kaibigan. Daming bayan. Ayan, magprotesta po tayo basta mapayapa, Ayan, abay, meron pang tinamaan nga ba si Nato Reyes ng bayan habang totoo ba yun? Yung habang nag-i-speech niyan sa Menjola binato, tinamaan sa mukha. Ayan, anyway, nasa ating linya po, mabigan ang NCRPO. Akala ko si General, sino nga ba yung chief ng NCRPO, Malu? Si Aberin. Ayan, Anthony Aberin, Bata, asan si Aberin? Si Major nandyan. O sige, di si Major. Ayan, nasa ating linya, mahabigan si Major Hazel Azilo ng NCRPO, ang kanilang spokesperson. Major Azilo, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Major. Good morning po, Lakay Deo, at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Ayan, Major Azilo, ayan, congrats sa mga taga-NCRPO. Ayan, maximum tolerance po yung kanilang ginawa sa kabila po ng pananakit at pagsunog dun sa isang motorsiklo at trailer truck na hinambalang kahapon dyan sa may Ayala. Ayan, ma'am, ilan po ang nasaktang pulis? Based po sa aming record, nasa 131 po yung pulis natin na nasaktan. 15 po dito yung kailangang dalhin ng ospital para po malapatan ng agarang lunas. Kasi meron po tayo yung makikita po natin sa social media, yung meron pong tama sa mata, may tama sa ulo. Ganun din po yung may open wound po sa braso. So sila po yung ilan sa mga ginamot po dito sa mga ospital sa Manila po. Ayan, may grabe po bang nasugatan sa kanila? Hindi naman na critical yung tama? Yung lamang pong may nakita natin na may hiwa po sa open wound dun sa may braso, siya po yung kailangan operahan para po maging okay po yung kanyang kondisyon. So, na-discharge na rin naman po sa Jose Reyes itong ating pulis na ito. Ayan, itong yung mga naka-black shirt po, ayan, na-identify po ba, Major Azilo, kung sino sila? Ayan, anong grupo? Ito nga ba ay mga miyembro nga ba ng fraternity? Inaalam po natin kung sila po ba ay may grupo or na-inspire lamang po sila ng isang individual na parang sila po ay ininfluensyahan para po magdamit ng itim, magmaskara ng itim at gawin po yung mga alametal na mga gawain. So ito po yung sinecheck natin at based po doon sa pagtatanong natin sa ating mga na rescue na mga minors, dahil marami po tayong minors na na-rescue. Sila po yung karamihan sa Nambato at Manggulo dito sa area ng Menjola at Ayala, is dahil daw tinuturo po nila itong individual na ito na nagpasimulo po na gawin po nila yun. Oo nga, nakita ko yung flag nila na na akala ko Pirates of the Caribbean. May yung pala cartoon character ba yun? One Piece ang pangalan. Akala ko si Johnny Depp. Ano pala to? So inspired na mga nag-rally, nagprotesta sa Nepal at Indonesia, Major. Tama po, para po gusto nilang gawin yung Nepal na kaguluhan. Kaya lang po, hindi po naman siyempre hahayaan nyo ng NCRPO, kaya po agad-agad po tayong umaksyon
At siyempre po, pinairal pa rin naman po natin yung maximum tolerance. Ayan. So, may intelligence report niya? Talagang itong grupo bang ito gustong lusubin ng Malacanang kahapon? Sinubukan po nila na makapasok. Pero wala pa po kaming intel reports na makakapag-confirm kung ang grupo po bang ito ay gusto talagang pumasok po sa area ng Malacanang. Sa estimate ninyo itong grupo ng mga Black Sears na ito yung mga magugulo, nag-vandalize, pumasok pa dun sa Sogo Hotel, mga ilan po sila, Major Asilo? Bali po ang arrested po natin na mga nanggulo is nasa 113 po. Wow, napakanta nyo na ba sila? Ayan, sino nga ba ang nag-organize sa kanila? Tutubang binayaran sila para manggulo dyan sa Manila kahapon? Sa ngayon po, patuloy po yung ginagawa nating pagtatanong at investigasyon kung sino po ang nag-influence sa kanila, kung sila po ba ay nabayaran o kung sang loob po nilang ginawa yung kanilang paninira at panininog sa area po ng Mendiola. Ayan, okay. So ano pa ikakaso sa kanila, Major? Ano po yun? Ano ikakaso dito sa mga nahuli? Yung mga nanggulo, nagvandalize kahapon na nanakit ng pulis. Meron po tayong nahuli na meron pong dalang molotov. So kakasuhan po natin siya ng paglabag sa Republic Act 9516 or illegal possession of explosives. Ganun din po, kakasuhan sila ng arson. Meron po serious physical injuries, malicious mischief, direct assault, resistance and disobedience to a person in authority or their agents, illegal assembly at saka po paglabag sa BP 880 or yung Public Assembly Act. Ayan, bigat din. Arson, Ayan. Anyway, Major Asilo, may ine-expect po ba kayong mga rally, na ganito kagulo sa mga susunod na araw? Sa ngayon po, based po sa monitoring natin, wala naman po tayong na kikitang banta or threat or kahit anuman po na ganitong uri ng kaguluhan na makukonsider natin na kaguluhan na nangyari po kahapon. Pero patuloy pa rin po yung nating monitoring at pakikipag-ugnayan po sa ating intelligence community para po hindi na maulit po itong pangyayaring ito. Major Asilo, maraming salamat. Magandang umaga po at muli, congrats sa ating mga tauhan ng pulisya sa kanilang ipinatubad na maximum tolerance kahapon. Thank you and good morning. Maraming salamat po. Mahabigan Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO. Daming bayan. At yung mga nanggulo sa Mendiola kahapon dapat managot ayon sa Malacanang. Alamin natin ang latest Malakay RH number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Ilan na yun nasa... Go ahead, Let. Asan si Let? Ang Pangulong Marcos ba, Let, nasa Malacanang kahapon at sila ba ay nakamonitor sa mga nangyayari? Ayan, antindi po mahibigan, ayan na okay lang na mag-rally tayo pero yung karasa mahibigan alam po nyo, ang epekto nito sa ating ekonomiya. At alam mo, Idol Sergio Ortiz Luis ng ECOP, kasama ekonomista natin, manong RC Balisakan, ayan, abay lover boy, ayan, abay Secretary Ben Jokno, alam po niyo mahabigan nakalungkot dahil di ba nabalitang na yung loan natin sa South Korea ay yung presidente pa mismo ng Korea ang nag-announce na kinancel po yung loan. Abay, yan po ang epekto ngayon mahabigan sa nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Sa Pilipinas, mukhang nawawalan na sila ng tiwala sa ating gobyerno kaya ayaw nila magpautang, baka hindi siguro mabayaran. At alam po nyo, ang latest mahabigan, pati ang Asian Development Bank, ADB mga kuyang mga ateng, abay yung loan ng isang LGU sa Visayas, kinansela na rin. Ayan, ang paliwanag ng isang opisyal ng Asian Development Bank, abay, there's a big problem, sabing gano'n mga kaibigan. Meron daw malaking problema kaya kinansela, hindi na inaprubahan ang loan ng isang LGU dyan po sa Visayas. Yan po ay epekto ng nangyayaring korupsyon.
mukhang nawawala na po ng tiwala sa atin dahil nga sa pagnanakaw na ilang opisyal ng gobyerno. Damdamin Bayan. Baka mapunta lang sa bulsa. Arrest number 14. Ayan, ano ang latest mula sa Malacanang? Ayan, yun daw mga nanggulo sa Malacanang, dyan sa may Menjola, dapat managot. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay kumbinsido si PCO Undersecretary Claire Castro na planado ang nangyaring gulo sa Ayala Bridge at Menjola kahapon. Naniniwala rin si Castro na mayroong nasa likod o nag-utos sa grupong ng gulo. Katwiran ng opisyal, hindi maaaring sabihin ng mga nakilahok at nagpasimuno ng gulo na inaalam lang nila ang nagaganap habang walang habas na nambabato at nananakit sa mga pulis. Kaya naman giit ni Castro, kailangang managot ang mga nasangkot sa gulo. Wala pang pahayag si Pangulong Marcos sa insidente kahapon, pero sa kanyang utos kay DILG Secretary John Vic Remulla, tiniyak ng Presidente ang proteksyon sa karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon pero hindi kukonsintihin ang panggugulo at karahasan. Lakay? Ayan, ang Pangulong Marcos ba nasa Malacanang ba kahapon nakamonitor sa mga nangyayari? Binanggit na kayo ng Malacanang na nakabantay ang presidente pero hindi sinabi kung nasaan ang Pangulo. Ayan, oho. At matindi yung nangyari, Miss Let, dahil ang batay sa intel talagang gustong lusubin ang Malacanang at sunugin. Yan ang mga sinasabi ng ilang realista, yung mga black search kahapon. Oo, Lakay, yan din yung sinasabi niyo sa Castro, hindi nila inaalis yung anggulo na tangkang pagpapabagsak sa gobyerno. Mm-hmm. So ano daw ang gagawin? Ayan, matutukoy kaya itong sinasabi ni Yorme Isko kanina na meron daw politiko at isang abogado na nag-finance dito sa grupong ito. Oo, yan ay ipaubaya Lakay sa mga law enforcer. Mm-hmm. So ano ang activities ng Pangulong Marcos ngayong ganito ang nangyari kahapon? Siya ba ay mag-iikot pa, lalabas o magmo-monitor na lang sa Malacanang? Oo, wala pang abiso Lakay ang palasyo. Inaantabayanan nga namin kung mayroon ba siyang briefing sa NDRRM at mayroong bagyo. So aabangan natin. Okay. Sige. Okay. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let. At corruption talaga, mahaibigan, ang punot dulo. Ha? Kaya ngayon po, mahaibigan, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ayan, sana'y mabilis ang investigasyon ng ICI. Dahil ang sabi ng Pangulong Marcos, make it quick yung investigasyon at nang sa ganun meron ng maparusahan. Kaya lang siyempre ang gusto ng taong bayan po, mahabigan hindi lamang yung mga pipitsugin, ha? Abay, kailangan po yung mga malalaking isda, ayan, na punot dulo ng corruption na ito, ha? Na nabulgar dahil nga sa maanumalyang flood control project. Nako. Nagsalita na sa bagay no, ma-interview natin Senator Ping Lacson ni Senator Jinggoy daw po at Senator Joel Villanueva, ha? Hindi pa raw sila safe. Ayan. At dyan sa Kongreso naman, nako, ito malupit, ha? Diyan sa Kongreso dahil itinuturo po, mahabigan, ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, abay si Congressman Saldico, ayan, abay totoo ba ito, ha? Magsasalita ang House Speaker Romualdez at sabihin kung ano ang nangyari at kung sino talaga ang mastermind ng corruption sa insertion at flood control projects. Damdamin Bayan. Sandali lang po, mahabigan, makausap natin si Defense Secretary Gibo Teodoro, ha? Ayan. Ganun ba? Ayan, dahil alam po nyo, yung mga nagrally kahapon oy, Manong Chabit, ayan, si Manong Chabit, andan dyan sa EDSA kahapon, ayan, ang daming nakapaligid na pulis, ayan, bodyguard, na. Yung ibang grupo po, mahabigan, nandun sa Gate 4 na Aguinaldo, ha?
At sila po ay nanawagan sa mga sundalo, ayan kina General Bronner, na sumama na sa kanila. Daming bayan. Pero nagbigay na po na statement noon ang Defense Secretary Teodoro at General Bronner na sila ay susunod sa chain of command at sila ay loyal sa ating Constitution. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan, abay, may mga abogado rin nagrele sa Supreme Court kahapon. Ha? At sila ay nanawagan din sa Supreme Court na parusahan ayan, ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan. Apo, ayan, Justice Sam Gaerlan at Bista Edwin Ernie. Ayan, kasama ka rin ba ni na Mayor Benji Magalong sa EDSA kahapon, ha? Oras ganap ng alas 8:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Miss Jackie O. Happy holidays, Lakay. Ilang days before Christmas? 94 days. Oh, kita mo, ang bilis-bilis na. Ang lapit na ng Pasko, may gulo-gulo pa. Ayan. Naku po. Okay na mag-rally, huwag lang manggulo. Ayan. Daming bayan. Nakabumati, Miss Jackie, nasa ating linya na si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro. Ayan, alamin natin mahabigan kung ano ang kanilang assessment at ano ang kanilang reaksyon sa mga panawagan ng ilang mga nagrally kahapon na nagpunta sa gate ng Campo Aguinaldo na nanawagan sa ating mga kasunduluhan na sumama na rin sa kanila. Secretary Gibo Teodoro, sir, magandang umaga po na imbag nga bigat. Apo, Secretary, sir. Magandang umaga po. Ay kastamet, Apo. Magandang umaga, Lakay. At sa lahat ho ng nakikinig, magandang umaga na imbag nga bigat kada tayo amin, Apo. Ayan, kasama natin si Miss Jackie. Good morning po. Ay, good morning, Miss Jackie. Ayan, Secretary Gibo, sir. So, una po, ayan, ano ang reaksyon ninyo sa napalaking rally kahapon? Well, eto ay talagang lumalabas dito, Lakay. Talagang maasa ang tao na lumabas ang katotohanan tungkol sa pag-iimbestiga nitong mga flood control anomalies, ano? At yung kadamihan sa mga rallyista, no, I'd say about more than 98%, 99% naging matahimik. Opo. At nakiusap tayo sa mga rally organizers po na dun sa People Power Monument at saka po dun sa ating EDSA Shrine kung sana maagap ang kanilang pagtapos dahil kinakailangan po natin nga na libre ang daloy ng EDSA dahil nga kay Bagyong Nando at sa habagat na ini-expect natin dito kasi dito lang po sa Metro Manila 957 barangays ang vulnerable sa pagbabaha dahil pag may light to moderate rains at high tide babaha po talaga. At kailangan po ang ating mga kapulisan, Coast Guard ay nakapagpahinga. Ay tumugon naman po sila. Ngayon, doon po sa ibang mga retired generals, alam naman po nila ang pwedeng gawin at hindi. Kaya iba naman po ang motibo sa kanila. Siguro, politika na rin ang motibo. Ganun mo ang pamamaraan nila maghayag ng politika at pwede naman nila ihayag yan sa mag-rally sila. Nag-rally naman sila sa Kongreso. So anong intensyon na anong gusto nilang gawin ng ating armed forces at other uniform services na umaklas, hindi po pwede yun at hindi po ayon sa ating salingang batas. At ang history nagtuturo sa atin
kapag may interventions ang ating armed forces, hindi po nagiging stable ang ating society kasi ang ating demokrasya, bata pa lang yan eh. Kailangan talaga patibayin ng mga institusyon. Lamang nga, nakikita na meron talagang nangangabuso sa mga institusyon at kailangan ito'y korektahin at makita ng taong bayan na ang pagmamalabis ay itinatama ng proseso. Secretary Gibo, sir, itong mga retired generals na nanghikayat sa ating mga sundalo, may mga influensya pa kaya sila para makahikayat na mga active military officers and men na sumali sa kanilang grupo na nagpuprotesta, Secretary Gibo, sir? Palagay ko, hindi na sila, wala na dahil hindi naman sila boses ng taong bayan. Pangalawa, ang ating pong kasundaluhan ay mission-focused ngayon sa kadami-dami ng kanilang mga missions. Nagre-retrain sila for territorial defense. Binabago ang mga sistema ngayon upang mas magawa nila ng lubos ang trabaho nila. Naghihikayat pa nga tayo sa ating Kongreso na paakyatin ang bilang ng ating sundalo dahil nakikita po natin na kulang dahil sa dami ng kailangan tugunan, magmula sa infrastruktura hanggang sa operational, kulang po yan. Gaya rin po sa Mindanao, ganyan din po dito ngayon, may bumabaha po na lugar, so iaasa din po sa armed forces ang pagbibigay ng mga supplies. Pangalawa po, ay ang mga issue na hinaharap po ng sundalo ngayon ay kailangan naman ng 100% focus. Kaya noong kapanahunan po nila nung mga ito, iba na po ang sitwasyon sa ngayon. Lalong-lalo na may iba dito na hindi po sang-ayon sa ginagawa ng armed forces ngayon, lalo na sa West Philippine Sea. Paano po magkakasimpatya ang sundalo sa kanila? Araw-araw po na lubos-lubos sa trabaho ng ating sundalo na ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea, tapos sila naman ibang pakay. So sa tingin ko po ang impluensya nila ay mababa. Ang tanging impluensya lang po sa Armed Forces of the Philippines ang ating Pangulo at ang taong bayan mismo. So kumusta ating National Security Secretary Teodoro, sir? Ang nakikita naman po natin tahimik, ang talagang pinaka malaking hamon sa ating national security ay natural calamities, na unang-una, meron pa tayong ini-expect pagkatapos nitong Nando po na super typhoon, 12 pa po hanggang sa katapusan ng taon. So ito po ang kailangan paghandaan. Ngayon sa internal security, ang nakababahala lang po itong mga kabataan na napaka-violente kahapon. Naawa po ako at lumalabas po ang simpatya ko sa ating mga kapatid na pulis na nasaktan kahapon. Ito po ay isang issue ng national security. Kung ganun pa po ang kabataan kung saan nila napupulot ito, ito ay dapat tumbukin kaagad at maremedyohan. Kasi nakita naman po natin na hooliganism na yung nangyari at may minor de edad na sumama. So ito po ang nakababahala talaga sa akin, At yung plano nila na pasukin ng Malacanang, yung po ang nakatakot sa ganitong karahasan na ginawa nila kahapon. Opo, at lalo na po kung meron ho, hindi pa ho validated, meron ho akong naririnig na iba po sa mga kabataan nito ay nasa impluensya ng pinagbabawal na gamot. Ayan, sabi nga ni Mayor Isko kahapon parang mukhang mga adik yung pasensya na po yung mukhang adik yung sa tamang kaisipan. Wala sa wisyo yung mga batang yung hindi naman siguro yung ilan sa kanila, Secretary Teodoro. Yung ilan po, yung ilan. Pero ang dapat ho natin malaman, tinan nyo ho yung bandera na yan. Nag-uuso po yung bandera na yan ngayon. Yung may kalansay na bandera. Ito po ay meron pong humuhubog dito at merong umi-impluensya dito. Yan ho ang kailangan natin tumbukin. Kung sino ang nag-i-impluensya at nag-iinganyo or nagbibigay ng pinagbabawal na gamot
dito po sa ating mga kabataan na ito. Ayan, Yan po at dapat patawan ng malaking krimen talaga na patawan ng malaking parusa. Ayan, may report si Yorme Isko kanina na ito ibabalidate nila yung isang politiko at isang lawyer na sinasabing nag-finance daw po dito sa mga nanggulo kahapon dyan sa Manila, Secretary Gibo, sir. Ay, opo, Lakay, kailangan po talaga matumbok ito at talaga mabigyan ng halimbawa ito. Tignan nyo naman, private property na po yan. Sogo. Hindi. Sogo daw yan, Lakay. Hindi ko alam yan. Ayan, sogo yan talaga. Yan po ang sinasabi nila, Lakay. Yan ay establishmento na private, no? Tingnan nyo ang ginagawa. Inaano na po mayhem ang tawag po dyan sa penal law Anyway, Secretary Gibo, sir. Kawawa naman po, nabulabog siguro yung mga nandyan ho sa loob. Oo nga, nagpapahinga sa loob nabulabog sila, natakot. Siyempre yung mga din na kaya, Secretary, yung mga staff. Nananahimik po sila doon sa loob ng Sogo pagkatapos ginulo. May isang staff pa yata dyan na kinuha yung wallet, ninakawan pa. Ayan. Anyway. Magtatrabaho ka lang sana, biglang ganyan yung mararatnan mo, di ba? Anyway, sa ganitong sitwasyon, Secretary Gibo Teodoro, sir, so ano po ating panawagan sa ating mga kababayan na nagpapahagi ng kanilang hinaing against corruption at sa mga retired officers, lalo po yung mga ilang members ng AGFO, Secretary Teodoro, sir, ano po ang panawagan natin sa kanila? Sa ating pong mga membro ng AGFO at saka yung MUP at saka iba't iba pong mga association, nagkaroon po ng pulong sa Malacanang. Okay. Inilabas po nila ang kanilang mga hiling sa ating Pangulo, yung adjustment ng MUP at iba pa pong validong issues, no? At ang kanila pong sinabi ay nakasalalay talaga lahat sa kredibilidad ng ICI. Kaya aming pong fully sinusuportahan kung anong pangangailangan ng ICI sa kapulisan, sa AFP upang sa ganun maging credible yung investigasyon. Kasi hindi lang naman po itong mga retired generals, taong bayan na mismo ang humihiling. At umaasa po sila, umaasa tayong lahat na matigil na itong mga proseso na to. Sa amin naman po sa NDRIMC, naaapektuhan din po tayo sapagkat pag hindi tama yung infrastruktura, hindi lang naman po sa sa pag-apply, sa pagdisenyo. Kasi alam naman po natin, ang flood control ay water system yan. Hindi nakasalalay sa isang distrito, isang bayan yan. Kabuuan yan So pag walang project ho talaga, katulad dun sa amin, yung Agno River Flood Control Project, napakatagal na po niyan, hindi natatapos kasi pagpalit ng administrasyon, iba naman ang priority. Kaya po, kailangan talaga ang infrastructure program natin ay nakapako sa tamang mga haligian para sa ganon tuloy-tuloy ang trabaho at talagang makaligtas buhay. Katulad ng Ligtas Pinoy Act, pinag-aaralan po namin. Ang gusto po ng act, kada lokalidad merong evacuation center. Paano po yun kung tatlo silang dikit-dikit? Lubog lahat. Paano po tayo maglalagay ng evacuation center? Kaya nga po, nag-usap din kami, importante din po to, yung National Disaster Fund, itutugon na lang po namin. Of course, Quick Reaction Fund na tinutulungan namin ang DSWD at DOH sa kanilang quick reaction para makabili sila ng mabilisan ng supplies. Pero kung ibibigay sa amin ang pondo, ang gagawin po namin ay 3 o 4 or mas marami pa na integrated logistics hubs sa may mga airport at saka sa pier kung saan pwede mag-store ng food items at saka gamot. Kasi kung ngayon po galing pa sa DSWD warehouse, DOH warehouse ang mga gamot, mas mabuti na po meron tayo sa mga strategic na lugar na may pier o na may airport na pag-iimbakan nito na hindi mabubulok. Ayan. Para madali na hong ibigay. Ayan.
Okay, Secretary Sir, ayan, may panawa kayo sa ating mga kasundaluhan na ina-agitate na ilang grupo. Kamusta na po ba ang moral ng ating mga kasundaluhan? Sa ating pong kasundaluhan, sana nakapagpahinga na ng konti. Sunod-sunod po, may alam bagyo, natin may na rally. may hinaharap tayo na ilang araw na kailangan ang tulong natin uli sa mga babahain lugar at lalo-lalo na sa Northern Luzon, sa ating naman pong mga sundalo sa Mindanao na naka-duty palagi upang mapanatili ang katahimikan bago ang BARM election. Kung ano man ang mangyayari doon, nandun po kami ni General Bronner noong isang araw, nakita po namin ang situation at ang mga hiling ng ating sundalo po doon ay mabilisan po namin tinutugunan. Sa ating mga MUP naman at ang AGFO na nakararami na nakausap po natin, meron naman po kaming open dialogue at yung mga adjustments sa kanilang pensions na kanila pong hinihiling pinatututukan sa amin ni Presidente yung pagkukunan ng pondo for the adjustments, kasama po si Secretary Mina. Ano assessment niyo, Secretary Sir, sa eleksyon sa BARM nitong susunod na buwan? Dahil matindi po yung labanan ng mga former MILF officers, rebels, Secretary Sir. Hindi ko masabi, Lakay, dahil hindi ako gaanong familiar sa dynamics. Ang report lang sa akin ng ating kasundaluhan, nangangailangan tayo ng karagdagang puwersa. Para sa ganon, idadamihan na natin ang troops on the ground para sa ganon maka-deter, maka-display na tayo doon at makaiwas na ng gulo. At napakabilis talagang pag-umpisahan ng gulo. At may mga sistema pa na yung isang grupo aagahan nila ang pila. Pagkatapos, pagkaboto nila, manggugulo na sa labas para matapos na ang mga botohan. Marami ho ako natutunan na ma-stroke na mangyayari. Kaya po dadamihan na po natin ang sundalo para po maagapan at maiwasan ang gulo kahit anuman yon, no? Ngayon, nakasalalay po yan sa Supreme Court. So, kung anuman ang kalalabasan nun, nakahanda po tayo as much as possible, pati po sa pakikipagdialogo sa mga paksyon-paksyon, ginagawa na po ng ating kasundaluhan para lang maiwasan ang gulo. Sa atin lang po, makaiwas lang po tayo ng gulo. Wala po tayong pinapanigan o kinakampihan. Secretary Teodoro, sir, maraming salamat po sa paliwanag at panawagan. Thank you and good morning na mga bigat, Apo Secretary, sir. Kastamet, Apo, agbyag kayo, Apo. Agbyag kayo, Apo Secretary. Mga kaibigan, Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro. Daming bayan. So, yan ang panawagan ng ating Defense Secretary para sa ating mga kasundaluhan at yung mga retired generals, officers na nang-uudyok sa ating mga kasundaluhan na lumog sa kanilang mga protesta. Ayan hinay-hinay lang. Makalma lang. Makalma lang. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali lamang, Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Nako, talaga naman ha? Mukhang dadayo pa ang senador na madadawi dito sa flood control project. Madadagdagan pa ang insertion na Miss Jackie. Ayan. At dyan sa Kamara, nako. Ano ba ito ha? Ayan. Magsasalita nga ba ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Pero sabi nila, siya ang leader dun Ayan. So, abangan po natin. Standby, manang Milky Rigonan. Ay, nako, sa panahon ito mga kuyang mga ateng, lalo may mga kilos sa protesta. Ayan, iba't ibang grupo. Ayan, galit na talaga ang taong bayan. Kaya, ingat po tayo. Ayan, basta mapayapa yung mga protesta natin. At sa po na ito na tag-ulan, Miss Jackie, signal number 5 pa rin ang bagyong Nando. Ayan, ingat po tayo dahil madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang.
Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class pa rin. At syempre, gamot sa high cholesterol, syempre, lalong world class yan. Pero sa presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Oras, Miss Jackie O. 9:02 ng umaga. Kung Ay mag-aala at mga puso nating di ay magliliya. Daming bayan. oras, Miss Jackie. 9:09 ng umaga. Oy, maraming salamat, Mr. General Alex Capiña. Ayan, sabi po niya mahabigan ni actually, 2 groups daw po yung mga retired generals and military and retired uniform personnel, MUPs. Yung isa pala, Miss Jackie, na nasa may gate 4 ng Campo Aguinaldo kahapon. At yung isa naman ay nasa People Power Monument. Yung nasa gate 4, gustong iparesign si Jill Browner. Uhikayatin siya na, sumama na. Ito ay grupo pala ng mga pro-Duterte. Actually, kasama dyan si in-interview ni Henry kahapon. Sina General Pokis ba yun? At saka yung dating Secretary Belgica. Yung nasa People Power Monument naman sa may White Plains, purely against corruption lang. At kasama ang other civil society groups. Andyan ang grupo ng 6. At nakita nga natin dyan, andyan sina General Benji Magalong. So yan po, 2 grupo yung mga retired military officers na nagrally. Yung isa peaceful sa People Power Monument at yung isa naman ay nanghihikayat sa mga sundalong sumama na sa kanila. Matindi. Sandali lamang, Raymond at Paas, standby man ng Milky Rigunan. Magandang umaga po ng Lunes, mga kababayan. Andito po yung lingkod Dayo Makalma at may exciting po akong balita para sa inyo. Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car. 1 million pesos. Sali ka na rito, Miss Jackie, dahil ang kasama yatang premium kotse rito ay Toyota Race. Kaso walang payong. Walang payong. Yung nga lang, hingi tayo ng payong kay Mr. Willie Titen ng Rolls Royce, Simple lang sumali. Bumili ng especially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago po ang sachet ng o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Millionaire Promo. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 1573 series of 2024. Daming bayan.
Alamin nga natin ang latest, ayan, mula sa Senado, Miss Jackie, ayan, abay, ilan pa ba kayang senador ang madadawit dito, ha? At yung mga misis ng senador, ha? Huwag masyado kasing showy, ha? Ang tanong, wow, grabe na regalo, $1 million yung regalo nung Sing-Sing ba yun? Sing-Sing, nakita ba yun? Hindi ko nakita Sing-Sing yung ba yun? O Sing-Sing, necklace? Ayan, o. Talaga naman ano, ha? Ayan, tapos ngayon, ha? Yung mga luxury kasi yun, tago nyo ng tago. Tumatahimik na nga lakay. Ganun ba? Oo nga, ano ha, na tahimik na tahimik. Wala na yung masyadong isa. post. Oo nga, ano ha? Ayan, samantalang dati. Okay, latest muna sa Senado. Ano ang latest, Miss Jackie? Ano ang report ni Brad? Galit ng taong bayan, dapat suklian ng pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian ayon sa isang senador. Ang detalye magmumula kay RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Jackie, Mayor, panahon na daw upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, partikular ng mga substandard at ghost flood control project. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito kasunod ng mga kilos protesta na isinagawa laban sa korupsyon hindi lamang sa Metro Manila kundi pati sa mga probinsya. Sabi ni Ejercito, grabe na ang galit ng taong bayan kaya kailangan ng panagutin ang mga salarin. Paniwala ng Senador, hindi lang dapat magtatapos kina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at kanyang assistant engineer na si Bryce Hernandez ang investigasyon. Mahalaga na matukoy at maimbestigahan ang mga mas malalaking individual na nasa likod nila Alcantara at Hernandez. Ito ang kanilang inaasahan na matukoy sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee bukas alas 9 ng umaga. Matatandaan, Mayor at Miss Jackie, na noong araw ng Sabado ay pinayagan ni na Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at Senate President Tito Soto na lumabas upang kumuha ng ebidensya si Engineer Hernandez, ngunit ito ay bantay sarado ng mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms. Raymond. Ito si R.H. Scott, Mayor. So tuloy pa rin ang investigation ng Blue Ribbon Committee sa kabila ng investigation na sinasagawa ng ICI. Sabi ni Senador Ping Lacson, Mayor, itutuloy daw nila dahil yung kanila naman ay in aid of legislation at kung anuman yung kanilang makakalap na ebidensya ay nakahanda nila itong i-turn over sa ICI, Mayor. Ayan, okay. So abangan natin yan. So sino ang mga ipapatawag sa next hearing, Raymond? Bukas ay maliban kina Engineer Alcantara, sila Hernandez at yung iba pang mga sa mga kontraktor, ipatatawag daw sina dating DPWH Secretary Manny Bunoan at si dating Yusek Bernardo. Dahil itong si Bernardo, siya yung nag-promote ditong dalawang ito, sina Engineer Alcantara at si Engineer Hernandez. At siyempre through the approval of Secretary Manny Bunoan, kaya't kailangan nilang humarap bukas para tanungin ng mga senador, Mayor. Okay nga Rod. Maraming salamat, Brad. Ayan. Maraming salamat at abangan natin yan bukas. Thank you. Yes, Mayor. At banggitin ko din lang na dito pa ako sa area ng Cavite sa ngayon. Pabugso-bugso, Mayor. Yung malakas na ulan kasama ng malakas na hangin ngayong umaga. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ayan, dapat bumili ka ng Rolls-Royce na payong. Ayan, panangga sa ano, ha? Signal number 5. Kaso lakay kung malakas ang hangin. Ganun ba? Ano din. Tignan natin kung matibay ang Rolls-Royce na payong. Nasaan yung Rolls-Royce kung payong? Ba't nawala? Sinong dumekwat ng Rolls-Royce kung payong dito? Ha? Ayan. Ay, naka talaga. Oy, maraming salamat. Itong alahera nating listener, si Manang Bing. Sabi niya, lakay. Yung sing-sing na yun ay diamond yun. Diamond ring pala yun. Worth $1 million. Wow, Diyos ko. Dollars, wow. Ano kaya yon? May share kaya tayo doon sa ating tax?
Pahiram naman. May share kayo tayo dun sa ating income tax return, ITR. Ay, naka talaga. Oo. Ayan, dapat talagang managot sila. Dumako tayo sa camera, Miss Jackie. Anong latest sa camera, ha? Timing ng pagbabalik ng 60 billion pesos na PhilHealth Fund pinagdududahan para ma-preempt umano ang maging desisyon ng Korte Suprema. Sino nagsabi niyan? Alamin natin kay RH12, Miss Milky Ragunan. Miss Milky? Jackie at Lakay, long overdue ang announcement ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik na sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo nito. Ayon kay Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, posibleng layunin nito na i-preempt ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil simula pa lang questionable na ang paglilipat ng pondo. Gayun ni Tino, hindi pwedeng i-announce na ibabalik lamang ang pondo nang hindi paliliwanag kung saan ginamit ang bilyones na pondo ng PhilHealth pantulong sa pangailangang medical sana ng mga miyembro. Paliwanag ni Tino, patunay ito sa kanilang ibinulgar na ginamit ang pondo ng PhilHealth para mapondohan ang bloated unprogrammed appropriations ng Marcos Jr. administration. Sabi naman ni Representative Rene Co ng Kabataan Party List, ang pagbalik ng pondo sa PhilHealth ay patunay na mali talaga ang ginawang pag-transfer ng mga pondong ito, pero bakit ngayon lang? Anya, habang ginagamit nila ang PhilHealth funds para sa mga infrastructure projects, ang mga pamilyang Pilipino ang naghirap sa kakulangan ng serbisyong medikal. Sa pagbalik ng pondo, ilan sa inirekomenda ng Makabayan Bloc ay complete audit ng ginastos gamit ang pondo ng PhilHealth at criminal investigation ng mga opisyal na nasa likod naman ng illegal fund transfers. Matatandaan, hindi pa nagpapasya ang Korte Suprema at naka-temporary restraining order ang 59.9 billion pesos PhilHealth funds at ongoing pa ang oral arguments. Samantala, Lakay at Jackie, walang pasok sa Kamara pero tuloy ang meeting ng Budget Review Subcommittee ng House Appropriations Committee sa deliberasyon ng 2026 proposed national budget. Ako si Milky Ragunan para sa... Yes, okay. Milky, yung nga palang bawat agencies ng gobyerno may COA. Ayan. May in-house COA din ba ang Kamara de Representantes? In-house COA, Lakay, mukhang meron naman. Kasi nung kine-question yung mga pondo last year ng House of Representatives, naglabas ang in-house COA ng kanilang report at sinasabi ay okay naman daw, hindi naman daw nagalaw o kung ay nagamit yung malaking pondo ng House of Representatives sa ilang mga hindi dapat pagagastusan ng Kamara. Ayan, sila ang dapat nakaalam dyan. At si Congressman Saldico, ano ang latest? Siya ba ay babalik na ng Pilipinas? Nakita na ba? Kasi may panawagan din sa Amerika, Manang Milky, na sabi rito yung mga Pinoy sa Amerika, ayan, hinihiling na hanapin daw si Congressman Saldico kung nasaan. Pinapauwi na rin. Oo. Pinauwi na. Alam mo na kay Jackie, naglabas pa kasi ng ultimatum si bagong House Speaker Faustino D. III na dapat bumalik na ng bansa itong si Elizalde Co, ang dating chairman ng House Appropriations Committee noong 19 Congress. Dahil marami siyang ipapaliwanag at kinansela na yung kanyang travel authority. So kailangan bumalik na siya sa lalong madaling panahon. Pero ang paliwanag nga dito, hindi pa naman daw siya maituturing na fugitive, Lakay at Jackie, kahit hindi pa siya bumabalik ng bansa dahil wala pa siyang kasong kriminal. Ang kailangan lang bumalik siya dito, ipaliwanag kasi nadadawit ang kanyang pangalan sa issue ng insertions noong nakalipas na pagpapatibay sa 2025 national budget. Ayan, nasaan na raw siya, Manang Milky? Merong nagre-report, Lakay, na una, ang paalam niya kasi sa Amerika siya pupunta for medical treatment. Bago yan, Lakay, bago mag-adjourn ng 19 Congress. So, nung nag-adjourn ng 19 Congress, nagsona, wala siya, at nagbukas ang 20th Congress, wala na siya up to now. Ang report, wala na daw sa Amerika. Yun ang sinasabi. So, ang sabi ay dapat umuwi na siya ng kusa at magpaliwanag. At meron nga bang ilang congressman din pa rin na pwedeng isama rin sa investigasyon sa insertion, Manang Milky?
Alam mo na kayo, maraming mga nagsasabi na may mga ilan na rin umalis ng Pilipinas. Sila mga congressmen na nabanggit dun sa listahan. Yung isang binubit ko nga, kasama buong pamilya, umalis na. Buong pamilya lakay? Buong pamilya. Nakita yung isa namang nakita nga ng constituent niya sa airport. Oh, congressman. Hindi siya pinapansin nilapitan pa. Ayan. Ano to? Anong distrito ba to lakay? NCR? Pampanga. Pampanga. Ang dinig namin, yung isa ay taga Metro Manila. Oh, sino umalis siya? Daw. Ha? Umalis na rin? Wow. Oo, pero hindi pa namin makumpirma. Paborito na yata ni Jackie ito taga NCR Metro Manila. Sige. Hanapin mo na lang sa listahan, Jackie, kung sino din. Sige, Miss Milky, hanapin ko. Sige, ibulong mo, i-text mo lang sa akin mamaya, ha? Ayan, ikaw ba'y nakatulog na? Ayan, narinig kita kagabi. Gabing-gabi na. Nagre-report ka pa sa EDSA. Ayan, oo. Congratulations nga pala sa mga reporters natin na nag-cover kahapon. Lalo na si Boy Gonzales, ha? Akala ko kukuyugin si Boy Gonzales. Malapit niya dun sa may Ayala Bridge Oo. Alam mo na kasi kabisado namin nilet yung area kung saan nagkaroon ng rally dahil matagal rin ako nag-cover sa Malacanang. Si Boy Gonzales from Romualdez Street, nagpunta ng Arlegui, nagpunta ng Ayala Bridge, pababa, pataas. Talagang bilib na bilib ako, naglalakad lang si Boy Gonzales kagahapon. Habang naka-live na Zoom. Ang nakita ng coverage niya kahapon, listeners. Oo, ang galing ni Boy Gonzales. Salamat din. Doon kasi nakita namin din na Josa, ni na Sofia, na natag naman tayo. Kasi unang-una si Boy na nag-cover doon sa lugar at natag naman ang DCRH at si Boy Gonzales sa kanilang mga news reports kahapon. Sige, huwag kayo mag-alala. Kinausap ko muna si Attorney Cam. Bibili tayo ng bulletproof tsaka helmet dyan sa Krame. Ayan. Alam mo lakay, ingat na ingat si Boy Gonzales. Sa bumbunan niya. Na dala-dala niya kahapon. Oo, iPhone 18 and 17. Wow. Baka daw madukot sa kaya ingat na ingat siya sa paghawak ng kanyang mga bagong iPhone. Ayan. Okay, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Ingat. Magandang umaga lakay at ikaw pala ay nagpunta rin dyan sa EDSA. Yes. Gusto ko lang ma-feel yung damdamin, yung hinaing ng ating mga kababayan. Ayan. Kaya medyo naambulan din tayo kahapon Kaya lang medyo tinatagtamo yung mukha ko. Baka mamaya sabihin, si Bongbong Marcos andito. Gulpihin yan. Alam mo lakay, narinig ko kanina nung intro mo sa Damdaming Bayan. Kasi baka kuyugin. Hindi nakuyog sa lakay kahapon pang mapagkamalan. Nandun si PBBM sa EDSA. Kaya nagtago na ako sa Robinsons. Pero yun ang totoo. Hindi ko tinatawag lakay at Jackie na rally at kilos protesta. Ito yung pagtitipon. Ito yung tunay talaga na gusto natin. Hindi nangyari sa Maynila. Paghahayag lang ng damdamin. Ayan, hinaing ng ating mga kababayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Manang Milky. Ganda umaga na kay Jackie. Ako si Milky Regunagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdaming Bayan. Maraming salamat, Manang Milky. Si Professor Edmond Natayaw ng San Beda College at isang political analyst at siya ay president ng PEERS. Ayan. Ano ba yung PEERS, Miss Jackie? Ayan. Political Economic Elemental Researchers and Strategists. Ayan. Si Professor Tayaw, Professor Edmond Tayaw, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga tagapakinig. Nasaan ka kahapon, Professor? Hindi na ako nangahas. Akala ko punta ka rin ng EDSA, Luneta, Quirino Grandstand, Mendiola. Ayan. Hindi na. Nakadalawa na ako dati. Naputo na ako. Ganun ba? Oo. Magsasayang lang ako ng oras yan. Tapos meron pa mga nanggugulo. Ayan. Naka-live naman daw lakay, kaya okay na yun. Ba yan? Anyway, Professor Edmond Tayaw, sir, ayan, nitong mga nangyaring
rally, ayan, pagpapahayag against corruption at kasama na yung nanggulo sa Menjola kahapon. Ano ang epekto nito sa ating ekonomiya at image natin sa ibang bansa, Professor Tayo, sir? Alam mo, hindi ko alam kung saan magsisimula dyan sa tanong mo, Lakay, kasi epekto muna sa ating ekonomiya. Ayan. Kaya nga, yung epekto, well, for obvious reason, no, kung ikaw ay nangangapital dito sa atin sa Pilipinas, yung ganyang gulo does not show anything stable. So, merong hesitation at merong hesitation dyan. Of course, anyone will argue that it's not only in the Philippines that this is happening, but in the more than 200 sovereign countries, I don't think kalahati man lang dyan magulo. No? So, iilan lang naman yung naging magulo. And to be honest, yung gulo naman na nangyari, talagang instigated. No? So, in other words, all the more that it shows to everyone, no? Regardless whether you're talking of locals or international businessmen, ang lumalabas talagang sobrang gulo ng politika natin. So, and this also explains why through the years, no, we have not been able to compete with our neighbors when it comes to foreign direct investment. Kasi sobrang unstable ng ating paggugobyerno. Actually, sinasabi ko kanina, Professor Tayaw, ayan, una, naramdaman natin yung nangyari sa South Korea, kinancel yung loan natin, at ADB, Asian Development Bank, Professor Tayaw, meron tayong personal knowledge na isang LGU sa Cebu, sa Visayas, ang kinancel na yung kanilang loan dahil nga dito sa problema natin ngayon, Professor, sir. Alam mo, yung sa South Korea, I also looked into it, and honestly, wala naman talagang loan dito sa atin, no? And when it comes to ODA funds, Lakay, medyo fake news kapag sasabihin na kinancel. Yung sa LGU, maniniwala ako sa iyo kasi talagang marami yan. Kasi kapag hindi pumasa ang LGU, alam ko yan kasi talagang trabaho ko sa LGU ang tumulong pagdating hindi lang sa development plan kung hindi sa kanilang yung pagkumpleto ng mga papel nila pagdating sa mga loans. So ever since the local government code, no, allowed na ang LGUs to perform corporate functions, except that madalas alam mo naman, dahil fragmented ng local government natin, hahaba yung usapan, kulang ang tao na marunong sa baba na mag-ayos ng mga papel and to show that they have the capacity to pay. And most often than not, reliant sila doon sa kanilang internal revenue allotment, which is now national tax allocation. So kapag nakita ng isang namumuhunan niyan, whether it's ADB or whichever, no, sabihin niya, paano kung ibibigay mo sa akin lahat yung iyong national tax allocation, ano pa matitira sa'yo, hindi ka na magpa-function. So pag hindi ka na nag-function, all the more, hindi ka makakabayad later. So ganun yung siste sa LGU. So kapag may lumalabas na ganyang balita, hindi nakakatulong, no, kasi parang ang nagiging impression is talagang sobrang lala na dito sa Pilipinas kaya wala na nangyayari. Yung sa national naman, I'm sure, again, I've worked with so many ODA companies, and merong parameters kasi diyan, Lakay, hindi basta-basta yan na ibibigay sa iyo yung loan. Unang-una yung loan, by the way, hindi siya loan katulad sa bangko na ang interest maliit na yung 3%. Hindi po. Actually, yung loan lang sa China, ang napakalaki ang interest, 3%. Tapos, puro mga tao pa nila yung pupunta dito gagawa ng mga project nila. Sa ADB po, ang interest nun, wala pang 1%. Normally yan, nasa 0.2, nasa 0.3%. No? And there's also a transfer of technology because they're not just going to use their people to come in and do the job. Halimbawa, infrastructure project, hindi tao na gagawa, tutulong sila, gagawin nila yung plano, no, ituturo nila kung paano gawin, pero hindi katulad nung iba na dadating dito magkakaroon ng sariling community na pati mga restaurant mapapalitan, no, na puro iba ng
karatula. So, kailangan malaman ng tao yung ganon para hindi sila nagugulo. Yung sa South Korea, ina-apply pa lang po yun. So, hindi ko alam kung bakit lumabas yung ganong balita na biglang diniscontinue. No? Medyo mahaba po yung proseso, yung pagkuha ng loan. Mahaba din po yung proseso para desisyonan na hindi ituloy ang loan. Ayun. Okay, Professor, nasaksihan nyo ang mga protesta kahapon. Saan sa inyong pagtaya, ayan, pag-analisa, saan hahantong ito? Ito ba tatagal pa? Ayan, ano ang mangyayari, Professor Tayaw, sir? Alam po ninyo, Lakay, kung ang tatanungin ninyo ay DDS, gusto nila tumagal pa ito, no, hanggang sa mag-resign. No? Pero kung ako tatanungin ninyo, I might as well wait for the investigation to actually happen and find out kung meron talagang lalabas doon sa investigation, and then we take it from there. Kasi ang tanong ko lang, kung okay, magre-resign si BBM, masosolve ba yon? Kasi kaya nga ang sagot ko kaya pupunta pa kayo sa EDSA, sabi ko na pupunta. Kasi nakadalawang EDSA na tayo eh. So kung nag-work yung dalawang EDSA na yon, no, na talagang nagmarcha tayo, hindi na tayo pinawisan, naulan tayo, naarawan tayo, wala na tayo ngayon, hindi na natin pinag-uusapan yung mga issue na yan. At napakarami ng iskandalong nangyari, Lakay, no. Papaalala ko lang sa mga tagapinig. Pasensya na, inimbitan ninyo madaldal eh. Okay so, una, nagkaroon na ng Napoles. Sabi nila, masyado daw matindi yung ngayon kasi bilyon-bilyon daw. Actually, i-factor in ninyo yung inflation, no? Wag niyong ikukumpara yung actual rate lang. Kasi kung ekonomista ang tatanungin ninyo, yung percentage ng GDP at saka percentage ng national budget ang tinitingnan dito. So the bottom line is talagang napakalaking chunk, no, ng ating national budget na dapat napupunta sa mas magagandang pagkakagastusan ang nawawala dahil sa corruption. Pero ano nangyari kay Napoles? Si Napoles lang ang nahuli, no? Yung shape ka na talagang naging shape, no? At yung sinasabi ng korte na dapat ibalik yung ganitong daang milyong pera, ano nangyari? Siya pagalit dahil natalo siya sa eleksyon. Ano? So pagkatapos po noon, nagkaroon tayo ng Parmali, nagkaroon tayo ng laptop, nagkaroon tayo ng ang dami, no? Tapos meron drug war, no? Ang dami namatay pero wala naman nahuling malaking tao. Ang dami din na paratangan ng corruption, wala naman nahuli. So, saan tayo pupunta? Eto na naman po tayo ngayon. Kung ako po ang tatanungin ninyo, pareho po akong na-appoint. Just so that, tawag dito, alam ng tao. Na-appoint po ako ng panahon ng dating administrasyon, na-appoint din po ako nitong administrasyon na to. Pero hindi po ako palagi nagtatagal sa gobyerno kasi ang papel ko lang naman tumulong sa particular na issue. Pag natapos na yun, nawawala na ako. So, nakita ko pareho, nakumpara ko, no? At sa totoo lang po, no? Sa totoo lang, parang meron ba tayong makikitang iba sa mga politiko natin, no? At tapos iaangkla natin ang ating kinabukasan sa kanila. No? So, kung ako po kung si Pangulong Marcos po ay talagang calculating, hindi niya basta-basta isisiwalat yung korupsyon na yan at hindi siya basta sisigaw ng mahiya naman kayo. Gagawin niya yan surgical. Pero ang ginawa niya basta sinabog niyang ganyan, no? So I'm inclined to think, no, hindi mo naman pwedeng sabihin Lakay na bagong politiko ito si Pangulong Marcos na hindi nag-iisip. Sabi nga nila bangag, pero matagal din ako nakita ko din nung senador siya, nakita ko din kung paano magtrabaho yung mama, no? And nakita rin natin kung paano magsalita ang pangulo. Sa tingin ko siguro bangag siya nung mga bata siya. Marami namang mga ganon nung bata talagang gumagamit, Pero I'm inclined to think that as president now, it doesn't seem to show, no, na ganon. Now, having said that, kung calculating siya, hindi basta ganito ang ginawa niya. So, I'm inclined to think that talagang gusto niyang linisin kasi kahit naman sino, whether presidente o hindi, talagang you will feel exasperated with all this coming out. No? So, sa palagay mo, Professor, may big fish na ngayon mapaparusahan? Dapat, Lakay. Kasi kung walang mapaparusahan, bababa ang pangalan ng Ferdinand Bongbong Marcos na katulad lang ng mga nakaraan, no, na puro kwento lang, no, at wala naman nangyari. And again, no, one of the reasons why,
malaki ang nangyari malaki ang mobilization sa Luneta at saka sa People Power Monument. Kasi talagang yung mga nag-organisa doon napagkakatiwalaan at saka marami talagang galit na sa tao, galit na sa korupsyon. No? Pero ang question dito is, alam din ng tao na kapag ka nagkaroon ng extra ito pa nga pala, no, yung isinisigaw ng DDS constitutional succession daw. Pero yung gusto nilang mangyari na pagpapalit hindi naman constitutional. So sa madalit sabi, kung ikaw nagpapaloko talaga at hindi mo na maloloko ang tao, no, gagamitin mo lahat ng argumento na pwede mong i-justify yung galaw mo. So, again, if you're going to ask me, let's wait for the result of the ICI investigation and find out whether the President really is sincere or not. And siguro naman by 2028, Lakay, no, hindi na tayo boboto nung sumasayaw lang o namimigay lang ng jacket. Professor Edmond Tayaw, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag. Thank you and good morning, Prof. Salamat. Mga kaibigan, Professor Edmond Tayaw ng San Beda College, isang political analyst at president ng PEERS and CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategies. Thank you, Prof. Maraming salamat, Professor Tayaw. Daming bayan. So, yan po mga kaibigan, ayan, siya ay naniniwala na merong big fish na mapaparusahan. Kinakailangan na mayroon ng maparusahan. Yes. Dahil kung walang mapaparusahan na malalaking isda, palagay magtutuloy-tuloy ang mga rally dyan. So, Mr. President, malaking hamon po sa inyo ito. Ayan, marami kayong mga kaalyadong masasagasaan. Subiit, ayan, ito ay para sa bayan. Daming bayan. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, patuloy ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo pagka tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuyang at ateng, mahalagang alagaan natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Miss Jackie. 9:40 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Natin ngayon ay si Sister Jackie Onassis Recio. Oras, Miss Jackie. 9:46 ng umaga. Daming bayan. So, wala tayong oras. May maganda sa tayo special na balita ha? Yung isang congressman na contractor, ayan, para makakuha ng project sa isang departamento, nagre-regalo na ng Land Cruiser. Wow. Ayan, bulletproof pa. Kompleto. Oo. Sandali lamang, Boy Gonzales. Itong si Boy G. Nakatulog ka na ba, Boy? Butan si Boy Gonzales umiinom ng N+ Gold. Matibay na matibay. Ayan. Pero sandali lang, Miss Jackie. Abay, ano kaya ang mangyayari sa mag-asawang Carly at Sara Diskaya Rolls Royce? Nagdagan mo na naman na kayo. Abay, si Carly nga pala, Diskaya ay nandyan sa Senado. Under detention sa Senado. Ayan. At ito nga ba ay sila nga ba ay magiging state witness? Ayan. Nasa ating linya ang kanilang abogado, si Attorney Cornelio Samaniego III.
Junior ata lang. Junior lang. The third daw eh. Ayan. Ayan, the junior. Ayan. Yung tatay na yata ang the junior eh. Attorney Samaniego, sir, magandang umaga po sa inyo, attorney. Good morning po. Magandang umaga, Sir Deo. At yung magandang kasama dyan sa booth. Si Jackie. Ayan. Jackie, ma'am. Attorney Samaniego, sir. So, kayo po ay papunta ngayon sa Senado at aalamin ang sitwasyon ni Carly Diskaya, sir? Yes, Sir Teo, kasi na-content tong last hearing. Trabaho naman natin yan na mag-client visit. Kasi wala siyang communication, so kailangan natin makausap ng personal. Wala ba siyang cellphone doon? Ganyan? Kinuha po ba ang kanyang mga cellphone? Bawal po ang cellphone, Sir Teo. Ganun ba? Pero pwede siyang makipag-communicate. Merong ibinibigay na cellphone na pwedeng gamitin. Kaya lang, ayoko ring i-receive yung mga tawag coming from that unit na phone. Alam mo na. Siyempre, privilege communication, yung mapag-usapan ninyo. Pero may bubuyog. Pero kumusta po ang kalagayan niyan? Paano ang pagkain niya? Nagugustuhan ba yung pagkain doon at yung higaan? Kasi siyempre, mayaman si Mr. Carly Diskaya. Baka mami, hindi sanay sa may mga... allergy po ba? Yan, Paano ang pagkain niya at kumusta yung sitwasyon niya, tulugan niya doon sa detention cell sa Senado? Yeah. Okay naman po ang binibigay na pagkain ng Senate Blue Ribbon Committee to the Sergeant at Arms. Okay naman po. At sanay naman si Sir Curly sa hirap eh. At umpisa naman sa kahirapan hanggang umangat sa buhay. Now, yung tulugan naman po niya, okay naman po. Maayos naman yung tulugan niya. Ayan. Ito ngayon, Attorney Samaniego, sir. Siya nga po ba ay pinayagan na o nag-apply na ba as state witness? Medyo confidential po, no, yung pag-uusap na yan with the DOJ. Pero ang masasabi ko lang, nag-uusap po kami sa DOJ nung nakaraang Friday at para sa witness protection program. Sa protection po lang po, hindi pa state witness. Protection, na possible na mabigyan siya ng protection ng gobyerno through the DOJ. So, marami pa kong pag-uusap yan, series of pag-uusap po pa yan bago pagbigyan ang hiling nating mabigyan ng witness protection ng ating kliyente. Kasi mataas na ho ang threat sa kanyang buhay. Attorney? Yes po. Ayan. So, attorney, ayan. So, ang sabi po nung mga pagharap niya sa hearing sa Senado at Kamara, selective daw po yung kanyang mga sinasabi. Ayan. Ngayon po ba ay tell-all na ba? Sasabihin na lahat ang kanyang nalalaman nitong muli niyang pakipag-cooperate sa Senado at Kongreso, Attorney Samaniego, sir? Unang-una, Sir Deo, no, lilinawin ko lang, hindi selective memory or selective amnesia. Kasi yung una kasing ibinigay na invitation na letter ng Blue Ribbon Committee through the then presiding officer, Senator Marcoleta, ang sinasabi lang ho doon since July 2022 hanggang ngayon. So, tumalima ho kami doon kung ano yung nalalaman since July 2022 hanggang sa kasalukuyan nung nag-press con nga sa ang ating mahal na Pangulo. Kaya yun po yung naging laman ng joint affidavit nilang mag-asawa. So, ito namang tell-all, itong kasalukuyan, ng sinasabing tell-all para maging mabigyan ng witness protection ng aming mga kliyente. Titignan ho natin kung ano po yung magiging ma-offer naman ng DOJ para kung nag-tell all kami, mabigyan naman kami ng protection. Yun. Sila mag-asawa, attorney? Opo, Sir Deo. Sila po mag-asawa. Kasi humarap po sila nung nakaraang Friday. Dalawa po sila. Humarap po si Ma'am Sara Diskaya at saka si Sir Curl. Ayan. Ito naman po ay may basbas ng Blue Ribbon Committee. Ayan. Okay, antabayan na namin yan, attorney, kung siya nga ba ay papayagang isailalim sa Witness Protection Program. Opo, alam niyo naman, sila yung unang-unang nagsiwalat ng
korupsyon sa DPWH at yung mga nabanggit doon sa affidavit nilang mga congressmen. Okay. Attorney Samaniago, sir, maraming salamat po. Maganda umaga. Thank you. Magandang umaga po, Sir Dayo, Sir Jackie. Ma'am Jackie. Salamat po. Mga kaibigan, si Attorney Cornelio Samaniago III, ang lawyer ni Mr. Carly Diskaya. Daming bayan. Flash Report. Flash Report! Anong flash report yan, Miss Jackie? Initial report ng NBI sa flood control scandal hawak na ng DOJ. Karamihan sa interlocking na contractors o iisa ang board of directors pagmamayari ng mga diskaya. Ang detalye magmumula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Jackie Lakay, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na hawak na ng Department of Justice ang inisyal na report ng Bureau kaugnay ng kanilang investigasyon sa flood control scandal. Sa ambush interview ng DZRH News, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na nasa DOJ na ang bola sa evaluasyon sa kanilang findings. Ipinauubayan na ng direktor sa DOJ kung ano-ano sa kanilang mga nadiskubre sa investigasyon ang ihahain o isasampa sa hukuman. Kasamaan nga sa inirekomenda nilang kasuhan ang mga opisyal ng DPWH at mga kontratista ng maanumalya o dispalinghadong proyekto sa flood control. Sa NBI Director, pagmamayari ng mga diskaya ang karamihan sa mga construction company na interlocking o iisa o pare-parehas yung board of directors, kaya wala rin silang talo sa bidding. Na diskubre ng Bureau na iba-iba ang pangalan ng construction company pero iisa lamang yung kanilang address. Pakinggan natin ang Direktor ng National Bureau of Investigation. We have actually submitted our report sa DOJ. So, ang DOJ ay nakapag-create na ng task force on their part at saka para sa NBI. So, hindi muna ako makapagsalita under evaluation ng DOJ kung alin ba isasampa, kung ano bang findings. Sila na bahala ang mag-evaluate at siguro sa DOJ na rin malalaman kung alin yung mga report namin na kasampa-sampa sa hukuman. Ipinahayag naman ni Director Santiago na malaki yung kanyang respeto at tiwala sa binuong Independent Commission ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya hindi matatawaran ang katapatan ng mga bumubuo ng ICI, kaya naniniwala siyang may kahihinatnan ang investigasyon ng komisyon. Siniguro rin ni Director Santiago sa ating mga kababayan na wala silang pagtatakpan sa mga sangkot sa flood control scandal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Giselle Ricafort at latest mula kay Boy Gonzales, ang star reporter natin na kahapon. Ayan. Boy, susukatan ka na ha. Ayan. Punta ka dun sa Campo Crame ha. Ayan, para sakto yung bulletproof mo tsaka helmet. Ayan, helmet na hindi tinatagos ha. Ayan, para maprotektahan ang bumbunan mo. Ayan. Ano ba ang latest kay Boy G? Pananakit sa media sa anti-corruption rally kinundina ng National Press Club of the Philippines at Presidential Task Force on Media Security. Ang detalye magmumura kay RH29, Boy Gonzales. Boy? Jackie, Lakay, Deo, size, large ang size ko, Lakay. Large ka ba? Ayan. Para sa bulletproof. Yung anti-bato. Anti-bato. Ay, yung Kevlar helmet. Ayan. Kevlar. Lakay, at sinundi na nga ng National Press Club at ng Presidential Task Force on Media Security ang pananakit na dinanas ng ilang media sa isinagawang anti-corruption rally kahapon na nila'y tahas sa paglabag sa kalayaan sa pamahayag at prinsipyo ng demokrasya. Layunin ng mga relista na papanagutin, ikulong at pagbayarin ang mga sangkot sa bilyon-bilyong pisong ghost at substandard flood control project ng gobyerno. Sinabi ni NPC President Lionel Abasola, ang pagbawalang bahala sa integridad at kaligtasan ng media
ay balakid sa pagsusulong ng pananagutan ng mga lumalabag sa batas, official ma'am, o pamalaan na o pribadong individual. Nanawagan din siya na panatilihim ang pagkakaisa at respeto sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwalang politikal. Binigyan din naman ni Task Force on Media Security Executive Director Joe Torres na ipinakita ng insidente ang pangangailangang unahin ang seguridad ng mga mamahayag na mahalaga sa pagbibigay ng tumpak na at napapanahong impormasyon sa publiko. Samantala, pinuri naman ng National Press Club ang Philippine National Police sa pagpapanatili ng mahabang maximum tolerance at professionalismo sa paghawak ng kilos protesta at sa pagbibigay ng seguridad sa lahat ng mga dumalo. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Ayan, may nagdodonate rito ng Kevlar helmet, Boy. Ayan, para maprotektahan daw ang bumbunan mo, ha? Samantala, report mo lang kay Val Gonzales. Ano ang latest, Miss Jackie? Super Typhoon Nando lalo pang lumakas habang papalapit sa Babuyan Islands. Ang detalye magmula kay RH5, Val Gonzales. Val? At Mayor Deo, patuloy ngang lumalakas ang Super Typhoon Nando na may international name na ragasa habang nasa bahagi na ng Babuyan Island. Ayon sa PAGASA, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa 180 kilometro silangan ng Calayan, Cagayan. Sa katatapos na press briefing dito sa tanggapan ng PAGASA DOST, nagtataglay ng lakas ng hangin na 215 kilometro kada oras ang Super Typhoon Nando at bugsong aabot sa 265 kilometro kada oras habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Sabi ni Senior Weather Forecaster Chris Perez, inaasahan ang malakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 hanggang number 5. As of 8 a.m. ngayong umaga, nasa Tropical Cyclone Warning Signal number 5 ang Hilaga at central portion ng Babuyan Island, habang signal number 4 naman sa southern portion ng Batanes at maging sa mainland Cagayan. Number 3 sa iba pang bahagi ng Batanes at malaking bahagi ng northern at central portion ng mainland Cagayan, kasama na rin ang northern at central portion ng Ilocos Norte. Number 2 naman, signal number 2, ang iba pang ang nararanasan sa bahagi ng iba pang lugar sa Cagayan, Isabela, maging sa northeastern portion ng Nueva Ecija, maging ang northern portion ng Benguet at ang hilagang bahagi ng La Union ay Tropical Cyclone Warning Signal number 2, habang number 1 sa iba pang bahagi ng Nueva Vizcaya, sa Benguet, La Union at mga lalawigan sa Central Luzon, kasama ng ang Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at ang northern portion ng Quezon ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1. May mataas na panganib ng storm surge ang inaasahan sa mga baybayin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at maging Ilocos Sur. Ang mga residente sa mga lugar na ito ay pinapayuhan ng PAGASA DOST na sundin ang mga tagubilin ng mga lokal na pamahalaan. Ilabas ng PAGASA ang gale warning sa mga seaboard ng Northern Luzon at maging sa Eastern Seaboard ng Central Luzon. Ang lahat ay pinapayuhan na mag-ingat at huwag pumalaot sa mga lugar na mayroong mga rough, very rough na kondisyon ng mga karagatan. Ang mga lalawigan na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal ay pinapayuhan na maganda sa mga epekto ng bagyo. Ayon sa PAGASA, posibleng lumabas ng northwestern boundary ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando bukas ng madaling araw sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa ngayon ay mayroon pang isang LPA na minomonitor ang PAGASA na nasa southeastern part ng ating bansa at maring pumasok ng paglabas ng Super Typhoon Nando bukas ng madaling araw. Mula rito sa punong tanggapan ng PAGASA DOST sa Quezon City,
Ako, si Val Gonzales. Val. Yes, Mayor. Metro Manila, walang signal? Walang signal, Mayor, Okay. pero kung nakakaranas man tayo ng mga pagulan, ito yung pina-enhance na epekto ng southwest monsoon nga habagat. Okay, Rud. Report pa rin ng PAGASA. Val Gonzales, back to you, Mayor. Damdamin Bayan. Mamaya ipapakita natin yung mga nakatuwang mga kuha sa mga rally kahapon na Miss Jackie, ha? Tatalino ng mga napa-creative na ating mahabayan. Pero mga gangster na nanakit, nanira ng ari-arian sa rally sa Maynila, nahikayat umano ng hip-hop personality online. Sinong hip-hop personality, ha? Sino siya? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, iniimbestigahan na ng Philippine National Police itong panibagong anggulo ng sanhi ng bahas na rally ng isang grupo ng kabataan kasabay ng anti-corruption rallies o protest dito sa Maynila sa panayam dito sa Campo Crame. Sinabi ni Manila Police District Spokesperson, Police Major Philip Ines, na posibleng na-influensya ng tinawag niyang mga gangster ng isang hip-hop personality o rapper. Batay umano sa pakikipag-usap ng pulisya sa ilang naaresto nilang minor de edad, ikinamta ng ilan na sila ay nahikayat na mag-rally via online. Dahil dito ay nakikipagtulungan ng MPD sa PNP Anti-Cybercrime Group para masuri kung totoo itong naging hakutan o hikayatan ng kabataan gamit ang social media o internet. Pakinggan natin si Major Ines. Tingnan po natin yun at humingi na rin po tayo ng tulong sa ating anti-cybercrime para ma-check po natin ito. Sa sinasabi nila po, nagkaroon po ng pagkikayat sa kanila online. Ang sa atin po, magkakaroon po tayo ng pag-iimbestiga at hindi po tayo papayag na hindi natin mapapanagot ang talaga may hayagang po paglabag sa batas. Una nang sinabi ni Interior Secretary John B. Cremulya sa ating panayam kahapon na posibleng fraternity itong mga nanggulo sa Maynila, habang inilutang naman kanina ni Mayor Isko Moreno na posibleng konektado o nilabasan ng pondo ng isang politiko ang naturang marahas na protesta. Mula rito sa Campo Crame, ako si Edniel Parosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. At bakit magpaalam, Miss Jackie? RHTV, pakita nga sa TV yung mga kuwang kakaibang kakaibang protesta. Ayan, paraan ng protesta ng ating mga kababayan. Pagpapahayag ng kanilang damdamin. Ano yan? Ano yung nakalagay dun sa payong? Rolls Royce ba yan? Payong, binili ko yung payong kanina pero walang kasamang kotse. Ito, naman isa? Ito ay para sa mga estudyante kong ninakawan o ninanakawan nyo ng mas maayos na kinabukasan. Ayan. Ito yung favorite ni Yuel. May may mga blip. Basahin mo. May mga blurred Who needs blank when the government... Okay lang yun Di naman masama yung sex maraming sasogo niyang kahapon. Nabulabo ngayon mga taga-sogo. Oy, Bossing Edlas, Mr. Jimenez, parang Arman Akinde, ha? Magpa-file ba kayo ng RHCB? Lagyan nyo lang yung yan. Magpa-file ba kayo ng kaso? Magkano ba ang damage dyan? Ayan. Mamaya makausap natin yung manager na may-ari ng Sogo. Ayan. Kung magkano ba ang mga na-damage sa ginawa kahapon. Ayan. Basahin mo yung yung... Ayan. Who needs sex when the government blank you every day? Spell mo na lang. Ayan. Take to dahan-dahan. Ayan. Who needs sex when the government FUCK you every day? Ayan. Lakay, delikado ako sa Wala naman level dyan Nagbabasa lang po ako ng mga slogan. At saka babae yung Yan, may hawak. Kahit na naka-face mask si ate, Ayan, parang social si ate, ha? Ayan. Grabe, Ayan. Anyway, mahabigan ni iba't ibang paraan po ng papahayag ng protesta ng ating mga kababayan kahapon
dyan sa EDSA, People Power Monument, sa Luneta at maging sa Mendiola at Ayala malapit sa Palasyo ng Malacanang. Ayan. Basta okay lang, huwag manggugulo mga kaibigan, ha. Huwag na po natin gayahin yung mga nakita natin sa Nepal at Indonesia. Ayan, hindi po maganda yun dahil eto nga, ha, asan yung nag-text sa atin kahapon. Abay, ang sabi Miss Jackie, yung nangyayari ngayon ay ang tawag nito, sabi ni Kuyang Robin, ha, ang credit ratings ng Pilipinas is greatly affected. Ayan, dahil sa corruption at syempre yung mga mararahas na rally ngayon. At congrats muli sa mga taga-PNP sa kanilang maximum tolerance. Papasko na gusto natin gift giving, give love on Christmas Day. At yan ang kaba natin palatuntunan ng Damdamin Bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apid, ako po si Jackie Resio. Teka muna, may pahablo ang birthday nito. Birthday ni Colonel Bener Bisara para po sa mga nakilala kay Kuyang Colonel Bener Bisara. Ayan, Kuyang Mau Yasa at Kuyang Delphine Buholsta ng TM Calamasonic Lance. Ayan, binabati ng mga brethren. Ayan, sabi ni Kuyang Berwursual Neil Panaligan, abay alaba tayong emperador dyan. At kay Mista, ayan, Mista Sultan Amin Undug ng Sandigan 82, happy birthday. Kay Via Lara ng Dagupan City, mula kay Lolo Tony Lara. At siyempre makasama natin sa DZRH, John Michael Panggito, Erwin Benitez, Epifanio Arnold Arroyo at Richard Sarmiento. Happy birthday. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat, stay safe. Dahil meron pa tayong Super Typhoon Nando.